Yun, and start recording mga kalapid. Welcome sa isa na naman reaction video. So, kumusta yung kupal? Yung kupal po na nangungupal sa akin kupal lang siya na troll, 'di ba? Akala mo mapapahinto mo ako, tanga. Inutil ka. Ah, pwede ka naman mag-comment at mag-react dito sa mga video ko. Gawin mo kung gusto mong gawin. Pero pagdating sa personal na buhay at sa pamilya ko, ulul, tang ina mo, 'di ba? Antayin natin yung mga legalities na dadating sa iyo. Kala mo, ha? Huwag kang masyadong papakasiguro dahil hindi mo alam na may mga legalidad tayo at madali ka rin matrace, okay? So, mga kalapid, ito ang issue natin ngayon hala, nag-rapture na, ang daming nawala. So, lumang issue na to, pero pakinggan natin kay Ian Akda kung bakit uli siya nag-content ng ganito. Pero syempre, kasi nakikita ko na lang dito, yung content nila is pananakot na lang sa mga tao, 'di ba? Bakit yung kailangan takutin yung mga tao? Bakit kailangan yung manakot? 'Di ba? So, pakinggan natin to, tapos lipat tayo sa video ni Kaalaman. Totoo nga ba yung mga kumakalat na video patungkol sa mga tao na bigla na lang nawala na nakuhanan sa CCTV? Nangyari na nga ba yung rapture? Yan yung ating alamin sa video na ito. Hindi natin maiiwasan na isipin na anytime sa panahon natin ngayon, pwede nang mag-rapture. Dahil nga sa mga nangyayari sa paligid natin, napakarami ng mga tanda. Sa mga di pa nakakaalam, pag sinabing rapture, ito yung biglang pagkawala ng mga tao dito sa ating mundo. So yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, bigla-bigla na lang itong mawawala. Ganun kabilis. Ang masakit niya, no? Halimbawa, nag-rapture tapos makikita mo yung mga, may iwan yung mga pastor. Halimbawa, naiwan ka din. Tapos nakita mo yung mga pastor o kaya yung mga pare, yung mga matataas yung posisyon. Tapos yung mga sa gobyerno, naiwan, no? Tapos, dahil lahat makasalanan, konti lang talaga yung nawala, no? Mga 3. Tuloy. At syempre kasabay nun, yung pagbuhay sa mga patay at yung pagbabago sa ating mga katawan. Magiging katawang panglangit na tayo once na nag-rapture. Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Sa isang sandali, sa isang isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ito rin Ayan. Ito. Anuhin natin to, Kasi ito narinig ko kay Brother Eli. Kasi katulad yan, di ba, yung mga cremate, di ba? Sabi nila, syempre, wala namang imposible sa Diyos, mabubuo uli yung mga yan. Yung mga katawan nila, di ba? Mabubuhay uli. So, ito yung sinasabi nila, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. At di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Okay? So, katawan uli. So, pagkatawan uli, may espiritu ba yun? Ang gulo, hindi ko maintindihan yun. Tuloy nga natin. sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ito rin yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Pagkatapos, tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Yan yung rapture. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ang rapture. Okay, so nauna yung mga patay na bubuhayin. Halimbawa, yung mga na-aksidente, yung nagkalasog-lasog. Halimbawa, yung mga na-aksidente na pinugutan ng ulo, pinugutan ng kung ano-ano. 'Di ba? Halimbawa sila karapat-dapat. Halimbawa lang sila karapat-dapat. Syempre, walang imposible sa Diyos. Kayang buuin yan. Yun nga, sabi ko nga kanina, kahit yung nakaremate, kayang buuin yan, magiging tao uli. Tapos ngayon, ang sinasabi dito, yung mga naiwan, halimbawa, ako, kasama ako dun sa 3, magre-rapture, 'di ba? Pupunta ang langit, sasalubungin daw yung Panginoon. Okay, tuloy. Ito ay biblikal. Malinaw sabihin natin, ito ay mangyayari. Hindi lang ito basta doktrina. So ibig sabihin, expect natin na anytime pwede mangyari itong sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga tao sa isang mata, pwede daw mangyari. So hindi pa rin sure. So ibig sabihin, expect natin na anytime pwede mangyari itong sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga tao sa isang mata bigla na lang mawawala. At after noon, yung mga mananampalataya ang paap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ang rapture, ito ay biblikal. Malinaw sa binasa natin, ito ay mangyayari. Hindi lang ito basta doktrina. So ibig sabihin, expect natin na anytime pwede mangyari itong sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga tao sa isang mata pwedeng mangyari, hindi sure. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Ganun ba yun?
na lang mawawala. At after noon, yung mga mananampalataya, sasalubungin yung ating Panginoong Kristo doon sa alapaap. So, Tapos tignan mo, ganun mga itsura nyo. Lumilipad. po yan mga kapatid. Yan yung propesiya na sinasabi ng Biblia. Ngayon wala lang nakakaalam kung kailan mangyayari to. Tanging yung Diyos lang natin. May ilang mga tao na nagpredict na sinabi nila magra-rapture na raw. Last time nga tinalakay natin marami nagpredict na ngayong taon daw, ngayong month ng September ay magra-rapture. Pero nakita naman natin mga kapatid na walang rapture na nangyari. Kasi nga totoo naman na wala talagang nakakaalam kung kailan babalik yung ating Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid, may ilan naman nagsasabi na naganap na raw yung rapture. At yung patunay daw dyan, nakuhanan sa CCTV camera yung mga bigla na lang nawala ng mga tao. So ngayon tingnan natin yung sinasabi ng mga tao na patunay daw na nag-rapture na sa pamamagitan ng mga CCTV footage na ito. Sige, pakinggan muna natin yung ano ni Ian Akda dito. Yung reaction niya. Saka natin napanood Kita naman natin na nakuhanan daw ng CCTV yung pangyayari na yon. Na yung mga tao bigla na lang nawala sa iba't ibang lugar. Kaya sinasabi tuloy ng ilang mga tao, nangyari na raw yung rapture. Ngayon mga kapatid, ano nga ba yung masasabi natin dito sa mga kumakalat na video na ito? Na sinasabi nga nila, nag-rapture na raw sa pamamagitan ng mga CCTV footage na nakita natin. Ngayon mga kapatid, ang masasabi ko lang dyan, hindi po yan totoo. Walang katotohanan. Ayun, sinagot na rin niya, hindi totoo yun. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga ganitong mga sinasabi nila tungkol sa Biblia, kadalasan pananakot, 'di ba? Sa mga nangyari na yan. So bakit? Talakayin natin isa-isa. Una mga kapatid, makikita natin dito na hindi pa talaga nagra-rapture. Kasi kung nag-rapture na, bakit naiwan pa tayo dito? Sabi nga natin, entitled, hindi paano kayo makakasigurado, 'di ba? Na kung sakaling nakasama ka din kayo. Halimbawa lang, anong katunayan na pwedeng kasama kayo? Na pwedeng kayong masama doon o pwede ka rin naman maiwan dito. Gets nyo? yung mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, once na nag-rapture, bigla na lang yan mawawala. So ngayon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Kristo at alam mo na ligtas ka na, ang tanong, bakit nandito ka pa sa mundo na ito? Kasi kung tunay na ligtas ka, dapat wala ka na kung talagang nag-rapture na. At bukod dyan, once na nag-rapture, kakalat yung balita na yan sa buong mundo. Bagamat hindi pa totally magpapakita yung ating Panginoong Kristo sa rapture, magugulat kasi yung mga tao na milyong-milyong mga tao yung bigla na lang mawawala. Ngayon mga kapatid, wala naman tayo. At saka dun sa isang video niya, 'di ba? Bago nga yung yung Antichrist muna. 'Di ba? Magpapakilala mo, muna yung sa Israel. Yun dinebunk natin na Antichrist. Dapat lumabas muna, 'di ba? Ba't naliligaw na tayo sa rapture? Nababalitaan sa mga balita patungkol sa mga milyong-milyong na walang tao. At kapag nangyari rin kasi yung rapture, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng maraming aksidente, magkakagulo. Kasi nga yung mga tao, magpapanik sila. Maraming mga nawalang tao, lalo na yung mga bata, hindi nila alam kung ano yung nangyari. So ibig sabihin, magkakagulo-gulo talaga. Pero mga kapatid, wala tayong nakitang ganun. So ibig sabihin, wala pang rapture. Pangalawa, makikita rin natin dito. Panoorin niyo yung kay ang ganda, yung kay Nicolas Cage, yung Left Behind. 'Di ba? Ito dahil yung ni Ian Akda, yung kanyang ang tawag dito reaction dito lang naman, sinabi niya hindi totoo. Alamin natin yung katotohanan dun sa mga nawawala. Dito tayo kay Kaalaman. So ayun buddy, ang ilan sa mga nasagap ng aking antena, mga video kung saan ipinapakitang nangyayari na nga talaga ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, eto na yung malaking question, kung ano yung totoong nangyari. Now, the $1,000,000 question na alam ko na excited na rin kayong malaman ay kung ito bang lahat ng ito ay totoo o isa na namang umaalingasaw, napakabahong, panis na luncheon meat. Inside term yun ba? Baho nun. Panis na luncheon meat na may mga uod na gumagapang. Ng mga taong nakasubscribe dito sa Kaalaman, at kung hindi ka pa kasapi ay mag-subscribe ka na at bumili ng... Ayan, subscribe kayo at bumili kayo dyan sa kanya ng clothing. Kaalaman, 'di ba? Ako, kita nyo, nakasubscribe na. Pero syempre, gagawa rin ako ng sarili kong clothing line. Makiki-share lang pala ako. Ang tawag dito, partner. Hindi pala akin, makiki-partner lang. Okay? O di pakinggan natin ang totoong sinasabi ni Kaalaman. Benta kong mga dumi. High quality ang mga ito, but mabalot sa mga videong ito. Ang iba ay sinasabing alien abduction ito, tipong considering yung mga nangyari nitong nagdaang mga buwan ay tuluyan na nga talaga tayong pinasok ng mga alien at nilulusob sa pamamagitan ng abduction. Siyempre, hindi tayo naniniwala sa alien. Mga tao daw ay kinukuha ng mga alien upang pag-eksperimento. Kung meron man tayong pinaniniwalaang alien, yun yung mga illegal alien na pumapasok sa bansa.
at walang mga passport. At yung mga alien na kasapi ni Brad Pitt, alien. at i-reverse engineer yung ating mga DNA. Isa lang yan sa mga teorya at ang isa naman ay ang lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa kung tawagin natin ay rapture. Basically buddy, ay ang salitang ito ay mababase sa Biblia kung saan there comes a time dito sa mundo natin When we heed a certain call. na sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon ay kukunin. Dadalhin niya ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng mga miyembro ng kung anong simbahan, especially Christians upang dalhin doon at isama niya sa langit. And I quote, mga taga Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel. Kawawa naman yung mga Hudyo kung hindi sila kasama dito. Ang alam ko, kasama lahat, pati mga Incheck, pati mga Islam, mga Hudyo. Bakit ngayon, Kristiyano lang? Ganun ba ka-unfair si God? Dapat hindi. Lahat mapunta sa langit. Ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang Yan yung binasa natin kanina. buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang Sa alapaap yan, kasama ang Eraserheads. tubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, didiretsuhin ko na kayo buddy na sa Dapat lang, buddy. Kasi gusto namin malaman kung ano yung totoo, buddy. matagal na pagsasaliksik tungkol dito sa ating istorya ay mantakin mong nahanap ko ang mismong promotor ng mga videong ito. Kaya bilib ako sa'yo, kaalaman, dahil ang galing mong magsaliksik. Ang mastermind body ng lahat, unang napansin ko ay tila lahat ng mga vanishing people video na ito ay pawang mga Amerikano. Kaya Yes, mga Amerikano. Diba? Gusto mo ba ng Pilipino? Yung Amerikano muna. dahil ang pinaka-source ng lahat ay ang website na ito, Ano yun? www.davidjeremiah.org. Kita mo, David na, Jeremiah pa. Masyado siyang biblical. Diba? Pero ganito siya. Magpakalat ng mga maling impormasyon. Si David pa, at saka si Jeremiah. Ang founder ng site na ito ay si David Jeremiah. Siya rin ang founder ng isang sekta na kung tawagin ay Turning Point of God. Ngayon, konting navigate ng website dito, kaunting click doon, scroll up ng kaunti at scroll down ng kaunti at sa ilalim ay makikita natin ang libro na kung tawagin ay The Great Disappearance. Yung The Great Disappearance. Binibenta yan, mura lang. May halaga itong 40 to 75 to million Oh, grabe, di ba? Order ka. Kita mo lahat yan. May CD na, may libro pa. donation buddy kung paldong-paldo ka at pag kinlik mo ang link sa gilid nito ay barabing baraboom. Barabing Bingo, baraboom. ito lang naman ang tila video collection ng mga videong ipinakita ko kung saan ipinapakita naman nila kung ano ang posibleng itsura ng mundo kung magkakaroon ng rapture ngayong modernong panahon. Oh, kita nyo. Lahat yan is scripted. Kaya minsan, tinatakot talaga kayo pagdating sa religion. Di ba? Hence, yung website kung saan mapapanood ang mga video nila ay ang kung tawagin ay perhapstoday.org o sa Tagalog ay baka ngayong araw.org. Maganda ang user interface buddy. Andito ang clip ng pulis, clip ng bus at pati yung clip sa loob ng simbahan. So, there it is. Ayan pastor yan. The answer is in your hands na ang lahat ng ito ay isang napakabaho, umaalingasaw, isang panis na luncheon meat. Hindi ko naman sinasabi na hindi totoo ang rapture. Pero sa storya natin ngayon, lalo na may perang donation ang involved para makapunta sa langit, ay it's a red flag for Grabe no. Sinasabi ko sa inyo pagdating sa religion, pag may perang involved, it's a red flag. 'Di ba? Red flag. At oo nga pala buddy, 2023 na, alam ko na matalino na kayo. At kung nasa ang sekta ka ngayon, ay highly 100% respect that. Pero, payong kapatid lang na lagi mong tatanungin ng iyong sarili na kung ang inyong samahan o pastor na nagtuturo sa inyo ay tunay nga bang ginagamit siya ng Panginoon o sadyang ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Tulad nito, for Yun ang sinasabi ko pagdating sa religion, pwedeng nagagamit ang pangalan ng Panginoon para sa pansarili nilang kapakanan.
Paldo itong si Jeremiah na ito lalo na't viral ang kanyang mga video. At kung tatanungin kung ano ang kanyang puhunan para makakuha ng pera ay wala nang iba kundi ay ang kung tawagin ay eternal damnation. Takot na nararamdaman natin sa tuwing babanggitin ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. And that would be all, buddy, for today. Oh, that would be all, buddy. Kasi alam mo, buddy, sinasabi ko nga sa inyo, buddy, na pagdating sa religion, tatakutin lang kayo. Para kayo, magbigay at mag-donate. Di ba? Dahil kung sino mag-donate, magsisiksik, liliglig, aapaw. Pag umapaw, apaw, paldo sila. Di ba? Hindi ko naman nilalahat ng religion, pero karamihan. Di ba? So, mga kalapida, mag-isip-isip muna kayo bago kayo mag-isip na kung totoo bang nangyayari ang rapture. Di ba? Yung mga gera sa Israel, yan din ba'y kasama yan sa mga propesiya? Pwedeng hindi. Diba? Isipin nyo to mga kalapida. Pag ikaw napunta sa langit, sabi, bubuhayin ang katawan tao, wala ka na mararanasan lungkot, sakit, ano pa ba? Walang luha, wala lahat. So, ibig sabihin, saya lang ang iyong mararamdaman. Hindi ka ba magiging boring doon? Diba? Lagi ka nalang masaya, tas lagi ka nakangiti. Ganun ba ang mangyayari sa atin sa langit? Diba? Tas yung ginto, tinatapakan mo na lang, pero hindi mo na siya kailangan. Dahil hindi mo na kailangan ng yaman doon. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka mamamatay. Yun ang meron sa langit. Pero pagdating naman sa impyerno, yung kaluluwang mo susunugin non-stop. Ba't may pakiramdam yung kaluluwa? Diba? Ano ba talaga? Parehas bang magkakaroon ng pakiramdam yung nasa ilalim malungkot na nasusunog ay nasasaktan at yung nasa langit ay nakangiti na lang at lagi masaya at walang sakit? Ganun ba ang mararamdaman ng nasa langit at nasa impyerno? Paki-comment nga mga kalapida at bigyan nyo ng kalinawan dito. So, yun lang mga kabady at mga kabady ni Kaalaman. Maraming salamat po mga kalapida and stop recording.